White Lady. Sa madidilim na kalsada, matatandang punong kahoy at lumang bahay, at kahit sa mga sementeryo sa Pilipinas, may isang nilalang na kinatatakutan ng marami, ang White Lady. Kilala siya bilang isang babaeng multo na nakasuot ng mahaba at puting damit. May mahabang buhok na tumatakip sa kanyang mukha at nagmumulto sa mga lugar kung saan siya namatay sa trahedya. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa kanyang pagpapakita sa mga driver, manlalakbay at kahit sa mga taong naninirahan malapit sa kanyang pinamumugaran. Sa alamat nito, tuklasin natin ang pinagmulan ng isang White Lady na nagpatuloy sa pagpaparamdam sa kabila ng kanyang malagim na sinapit. Kasaysayan ng White Lady. Ang White Lady ay isang pinakakilalang urban legend sa Pilipinas. Madalas siyang inilalarawan bilang isang kaluluwang hindi matahimik dahil sa matinding hinanakit o trahedyang sinapit sa kanyang buhay. Sa iba't ibang panig ng bansa, may mga kwento tungkol sa White Lady sa mga inabandonang bahay, madilim na iskinita, at lalo na sa mga kalsadang malapit sa kagubatan. Pinaniniwalaan na hindi lahat ng White Lady ay masama. May ilan na nagpapakita lamang upang ipaalam ang kanilang kwento, habang ang iba ay naghihiganti sa mga taong may kaugnayan sa kanilang kamatayan. Ang kanilang presensya ay kadalasang senyales ng babala o ng isang trahedya na maaaring mangyari. Ang alamat ng White Lady sa Balete Drive. Sa lungsod ng Quezon, may isang kalsadang tinatawag na Balete Drive na matagal nang kinatatakutan dahil sa sinasabing pagpapakita ng isang White Lady. Ayon sa alamat, isang dalaga ang ginahasa at pinaslang ng isang grupo ng kalalakihan sa madilim na bahagi ng kalsadang ito noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Mula noon, sinasabing nagpapakita siya sa mga dumadaang sasakyan, lalo na sa mga driver na nag-iisa sa hating gabi. Maraming nagpapatotoo na habang sila ay nagmamaneho sa Balete Drive, bigla nilang napapansin ang isang babaeng nakaupo sa likod ng kanilang sasakyan sa pamamagitan ng rearview mirror. Minsan, maririnig ang kanyang paghikbi, at kapag tinignan siya ng direkta, bigla siyang naglalaho. Ang iba naman ay nagsasabing bigla siyang sumusulpot sa gitna ng kalsada, dahilan upang mawalan ng kontrol ang driver at magdulot ng aksidente. Dahil sa takot, maraming driver ang iniiwasan ang Balete Drive tuwing 10 oras ng gabi. Ang iba naman ay naglalagay ng bawang o rosaryo sa loob ng kanilang sasakyan upang protektahan ang kanilang sarili mula sa masamang espiritu. Ang sumpa ng White Lady. Sa isang bayan sa probinsya, may isang lumang bahay na matagal nang abandonado. Ayon sa matatanda, may isang dalagang nagngangalang Nusia na pinatay ng kanyang sariling pamilya dahil hindi sila sang-ayon sa lalaking kanyang iniibig. Pinilit siyang ikulong sa isang madilim na silid kung saan siya namatay sa gutom at uhaw. Mula noon, ang sino mang lumapit sa bahay na iyon ay nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari. May naririnig na iyak sa kalagitnaan ng gabi. Bigla ang paglamig ng hangin.
at ang pagbukas-sara ng mga pinto ng mag-isa. Ilang matapang na naglakas loob na pumasok sa bahay ay nagsabing nakakita sila ng isang babaeng nakaputi na biglang naglaho ng kanilang lapitan. Isang araw, may isang grupo ng kabataan na nagdesisyong subukin ng alamat. Pumasok sila sa bahay at sinimulan ang kanilang pagsisiyasat. Habang nasa loob, biglang nagsara ang pinto ng malakas at narinig nila ang isang malungkot na tinig na bumubulong. "Bakit niyo ako iniwan? Bakit niyo ako iniwan?" Sa takot, mabilis silang nagtakbuhan palabas. Mula noon, wala nang naglakas loob na bumalik sa bahay na iyon. Ang paniniwala sa makabagong panahon. Sa kasalukuyan, ang kwento ng White Lady ay patuloy na bahagi ng kultura ng Pilipinas. Maraming modernong kwento ang lumalabas tungkol sa mga White Lady na nagpapakita sa CCTV footage, sa litrato o sa mga video na kuha ng mga turista at paranormal investigators. Sa kabila ng pagsulong ng agham, marami pa rin ang naniniwala sa kanilang presensya at nananatiling maingat sa paglalakbay sa gabi. Marami ang nagsasabing ang mga White Lady ay hindi lamang kathang isip, kundi isang refleksyon ng mga hindi nalutas na trahedya at krimen ng nakaraan. Ang kanilang presensya ay maaaring isang paraan upang ipaalam sa mga tao na dapat bigyang hustisya ang kanilang sinapit o upang ipaalala na ang kasamaan ay may kapalit na parusa. Konklusyon. Ang alamat ng White Lady ay isa sa pinakamatibay na urban legend sa Pilipinas. Isa itong kwento ng trahedya, paghihiganti at babala sa mga taong maaaring may kasalanan sa kanilang kamatayan. Totoo man o hindi, ang kanilang kwento ay patuloy na nagpapakilabot sa marami. Isang paalala na ang mga kaluluwang hindi matahimik ay maaaring magpakita sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sa huli, ang alamat ng White Lady ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi isang salamin ng ating pananaw sa kamatayan, karma, at ang mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Maging aral ito sa atin na ang bawat pagkilos natin sa buhay ay may epekto hindi lamang sa ating kinabukasan, kundi maging sa ating kaluluwa. May personal ka bang karanasan o kwento tungkol sa White Lady? Pakikwento naman. Maraming salamat sa iyong panonood o pakikinig. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.